Magandang araw mga bayang karerista. Nandito na naman po si Rematista na magbibigay sa inyo ng karera tips and analysis ngayong araw ng linggo, November 24, 2024. Meron tayong 12 races ngayong araw na to. Tungkol nga pala dun sa pag-giveaway natin na Gcash, bipin comment ko na lang po yung mechanics kung paano makasali at paano manalo sa pag-giveaway natin. So balik tayo sa karera tips at simulan na natin. Race 1, simula ng first pick 5 event. Isang Marho Breeders 3-year-old, Colt Mile. Ito sosoloin ko na nabuto. Numero 1 King James, nasasakay ni JB Bakaykay. Magaling tong kabahay na to pag mas mahaba yung distansya ng karera. Last win ito meron tong 125.6 sa 1400 noong October 12 pa. Bandera tapos na siyang nanalo dun. Tingin ko si Bill Jordan na rin yung makakalaban niya rito. Pagalingan na lang talaga sila ng hinete. So solo na po ako rito, numero 1, King James. Lipat naman tayo rito sa race 2. Simula ng first winner take all event. Isang Marho, San Miguel Beer Trophy Race. Ang pampremero ko rito itong couple entering 2 at 2A na si Bantay Sarado at Ayuda. Nasasakyan ni A.R. Villegas at M&M Gonzales. Itong si Bantay Sarado, bumabalik na yung inam nito. Last win nito meron tong 128.4 sa 1400 nitong November 10 lang. Isang diremating kabayo at gamay na rin to ng regular jockey niya. Ito namang si Ayuda laging nabibitin lang sa pagremate dahil malayo yung pinanggagalingan. Last win nito meron tong 127 flat sa 1400 noong September 21 pa. Isang diremating kabayo rin at matulis nga tong rumemate. Maipwesto lang tong couple entry na to ng maayos, tingin ko sabay itong darating pagligo ng home stretch. Second choice ko naman itong numero 8 Gold Rush. Nasasakay ni Boji Henson. Ito sanay na to sa malakas na laban. Last run nito meron tong 114.8 sa 1200 nitong November 13 lang. Isang diremating kabayo. Huwag lang matatabunan sa lardahan, baka madehado pa to rito. So first choice ko, couple entering 2 at 2A, Bantay Sarado at Ayuda. Second choice, numero 8 Gold Rush. Dito na tayo sa race 3. Simula ng first pick 6 event. Isang Ambassador Eduardo M. Cuanco Jr. Memorial Cup. Ito first pick ko dito, itong numero 6 na si Andiamo A. Firenze, sasakay ni JT Sarate. Tingin ko ito ang patok dito dahil batak na batak tong kabayo na to sa takbuhan. Wala pang ang talo to katulad ng palaban niya rito na si Most Grateful. Last win nito meron tong 138.2 sa milya nitong November 3 lang. Isang dibanderang kabayo at pwede rin namang isunod lang dahil may balik din to. Di pa nga to gaano puinersa nung last win niya dahil sobra-sobra na si kabayo. Dito magkakaalaman na tong dalawang undefeated na to dito. Second choice ko na rin itong makakalaban ng numero 1 na Most Grateful at 1A na si Red Queen. Nasasakay ni Pabs Caballero at Noel Silinar. Ito puro barrier lang ang tinatakbuhan nitong si Most Grateful dahil binabatak na rin to sa Ambassador's Cup. Last win ito meron tong 125.8 sa 1400 noong July 6 pa. Isang debanderang kabayo at pwede rin namang isunod lang dahil may balik din to si kabayo. Ito namang si Red Queen, tingin ko panglutsa lang to kung sakali maunahan ni Andiam Aferense si Most Grateful at si Most Grateful ang makikinabang dahil sa palagay ko isusunod lang to. Pagalingan na lang talaga ng diskarte yung mga hinete nila rito. So first choice ko numero 6, Andiamo A. Firenze. Second choice, 1 at 1A, Most Grateful at Red Queen. Lipat naman tayo rito sa race 4. Simula na second pick 5 event. Isang Marahor Breeders, Congresswoman Karen T. Javier, 2-year-old juvenile fillies. Ang pampremero ko rito itong numero 2 na si Midnight Bell na sasakay ni JB Hernandez. Last run ito, kinapos lang siya dun.
Meron tong 128.2 sa 1400 nitong November 10 lang. Nasigunda nga siya dun sa magaling na si Constatic Offer. Isang dibanderang kabayo rin to pero pwede rin namang isunod lang dahil may remate rin to. Dito tingin ko ay susunod lang to dahil may ibang rin matulin dito sa race na to. Second choice ko itong pang-protection ko. Numero 3 na si Babe in Hablot. Nasasakyan ni Dodong Villegas. Kung sakali mang masilat si Midnight Bell, siguro ito ang makakasilat sa kanya. Babe in Hablot. Last win ito meron tong 114.2 sa 1400 nitong November 2 lang. Isang dibanderang kabayo at pwede rin namang isunod lang dahil may remate rin to. Tingin ko na rin ito na rin makakalaban talaga ni Midnight Bell dito. So first choice ko numero 2, Midnight Bell. Second choice numero 3, Babe in Hablat. Dito na tayo sa race 5. Simula ng first pick for event. Isang Marho Breeders 2-year-old juvenile colts. Ang pampremera ko rito itong numero 3 na si El Jaleo. Nasasakyan ni Elvin Abrea. Ang galing nga ng pinakita nito nung last run niya. Nanalo to, meron tong 127.6 sa 1400 nitong November 9 lang. Bandera tapos nga siyang nanalo dun. Dito marami ring matutulin pero tingin ko kakayanin niya naman dahil matibay ito sa harapan. Second choice ko naman itong numero 6 na si Orient Express na sasakyan ni Jeff Zarate. Ito mukhang tagupa yung preba. Tumakbo to sa barrier, meron tong 129.2 sa 1400 nitong November 10 lang. Mang protection ko lang po ito, baka biglang ilabas ang preba nitong kabayo na to at madihado pa. So first choice ko numero 3, El Jaleo. Second choice numero 6, Orient Express. Lipat naman tayo rito sa race 6. Simula ng second winner take all event, isang Marho Andox Lechon Manok Trophy Race. Ang pampremera ko rito itong numero 5 Batang Kangkalu, nasasakyan ni J.D. King Flores. Kakapanalo lang nito last time. Meron tong 127.2 sa 1400 nitong November 17 lang. Isang diremating kabayo to pero nung last run niya binandera na tong kabayo na to. Huwag lang ito matatabuhan sa largahan lamang nga to rito sa race na to. Second choice ko naman itong numero 2 na si Domsat 7 na sasakyan ni RC Baldonido. Ito talagang bumalik na yung inam niya. Last run ito meron tong 127.6 sa 1400 nitong November 10 lang. Inaabot lang to dun ni Family Affair sa meta. Samdi banderang kabayo pero pwede rin namang isunod lang dahil may remate rin to. Maipesto lang ulit to ng maayos baka makapanalo na to rito. Third choice ko naman itong numero 1 Art Save na sasakyan ni Mark Alvarez. Ito bumalik na rin yung inam nitong kabayo na to. Galing sa dalawang magkasunod na panalo. Last win nito mayroon tong 113.6 sa 1200 nitong October 29 lang. Isang dibanderang kabayo. Maganda pa yung posisyon niya kaya hindi matatabunan sa largahan at makakapesto agad ng maayos. So first choice ko numero 5 Batang Kangkalu. Second choice numero 2 Domsat 7 at third choice numero 1 Art Seb. Dito na tayo sa race 7. Simula ng second Pick 6 event. Isang Marho Breeders Classic. Ang pampremero ko rito itong numero 7 Jaguar na sasakyan ni Jeff Zarate. Ito mukhang nakakalimutan na ng mga tao kung gaano kagaling to nung nasa pick niya to. Last win ito sa milya meron tong 140.4 sa milya. Noong June 2 pa. Isang debanderang kabayo at pwede rin namang isunod lang dahil may remate rin to. Maganda pa yung posisyon niya kaya makakapwesto agad ng maayos at hindi matatabunan sa dargahan. Second choice ko naman itong numero 2 na si Modern Kong na sasakyan ni Dodong Villegas. Tumagaling tong kabayo na to, sadyang hindi lang nababatak sa takbuhan dahil sa mga trophy race lang talaga to pinapatakbo. Last win ito meron tong 155.6 sa 1800 noong March 31 pa. Isang diremating kabayo. Maipwesto lang agad to at huwag matatabunan sa largahan malaki na ang tsansa nitong manalo.
So first choice ko numero 7 Jaguar. Second choice numero 2 Modern Com. Lipat naman tayo rito sa race 8. Simula ng third pick 5 event. Isang Marho San Miguel Trophy race. Ang pamprimera ko rito, itong dihado agad na numero 9 Metal Strength. Nasasakyan ni Joe Merestorque. Ito dihado agad ako rito dahil mahilig tong kabahay na to sa dihado. Kakapanalo lang nito last time. Meron tong 130.4 sa 1200 nitong November 6 lang. Isang diremating kabayo. Change jockey ngayon to. Susubukan sakyan ni Jockey J.M. Storke. Second choice ko naman itong numero 12 na buhayang bato. Nasasakyan ni Mark Alvarez. Ito naghihintay lang to ng tiyempo. Nanalo to nakaraan. Meron tong 114.4 sa 1200 nitong November 15 lang. Isang debanderang kabayo pero pwede rin namang isunod lang. Huwag lang matatabunan sa largahan to at maipesto agad ng maayos ng hinete niya. Tingin ko, madedehado pa to rito. Third choice ko naman itong numero 3 na si Sampaloc Pride. Sasara ni RC Tabor. Maganda rin tinakbo nito last time. Nanalo to, meron tong 128.4 sa 1400 noong October 12 pa. Isang debanderang kabayo at matibay ito sa harapan. Maraming matutulin dito sa race na to pero tingin ko kakayanin niya naman. So first choice ko numero 9 Metal Strength. Second choice numero 12 Buhayang Bato. At third choice numero 3 Sampaloc Pride. Dito na tayo sa race 9. Simula ng second pick for event. Isang Marho Breeders 3-year-old filly mile. Kung pampremera ko rito itong numero 1 anyo na 26, sasakyan ni Elvin Abrea. Maganda yung posisyon nito ngayon kaya makakapwesto agad ng maayos. Last run nito, nanalo to. Meron tong 126.6 sa 1400 noong October 27 pa. Isang debanderang kabayo pero pwede rin namang isunod lang dahil may remate rin to. Damay na rin to ng jockey niyang si Elvin Abrea. Second choice ko na rin itong numero 2 na si Primavera. Sasakyan ni A.R. Villegas. Ito sanay na to sa malakas na laban. Last run nito meron tong 126 flat sa 1400 noong October 27 pa. Isang diremating kabayo. Tingin ko naman hindi masyadong matatabunan to dahil hindi naman gaanong marami ang mga tatakbo rito sa race to. Maipesto lang to ng maayos ng hinete niya, baka ito na rin ang manalo rito. So first choice ko numero 1 anyo na 26. Second choice numero 2 Primavera. Lipat naman tayo rito sa race 10. Huling extra double para sa araw ng linggo. Isang Marho Andox Dokita Burger Trophy Race. Ang pamprimera ko rito itong couple entering 7 at 7A na si Ang Bigote at Modern Stroke. Nasasakyan ni El Blancaflor at RC Tabor. Parehas diremating kabayo to, pero tingin ko ang panglaban dito ay si Modern Stroke. Itong si Ang Bigote, last win ito meron tong 114.6 sa 1200 noong August 28 pa. Isang diremating kabayo to. Ito namang si Modern Stroke galing sa dalawang magkasunod na panalo. Last win ito meron tong 131.2 sa 1400 nitong November 9 lang. Maipesto lang tong dalawa na to ng maayos, makakapanalo ulit to rito. Second choice ko naman itong couple entry ulit na 9 at 9A na si Magnum Force at Clairvoyant. Sasakyan ni CL at Bingula at J.M. Storke. Ito pa, isa pang parehas na diremate. Itong si Magnum Force, last run ito meron tong 130.2 sa 1400 noong October 12 pa. Tingin ko naman hindi sila matatabunan sa largahan dahil nasa labas ang numero nila. Ito namang si Clairvoyant, laging nabibitin lang sa pagremate. Last run nito meron tong 129.6 sa 1400 nitong November 9 lang. Regular jockey niya pa rin ang sasakay sa kanya na si J.M. Storke. So first choice ko na numero 7, Ang Bigote at 7A, Modern Stroke. Second choice, 9 at 9A, Magnum Force at Clairvoyant.
Lipat naman tayo rito sa race 11. Huling daily double para sa araw ng linggo. Isang Andox Lechon, baka sprint. Ito soloing ko na po ito. Numero 3, gusto mucho nasasakyan ni Jan Alvin Guse. Ito magaling tong babae na to pag sprint race yung tatakbuhan. Last run ito sa sprint race, meron tong 0.58.4 noong August 25 pa. Nasigunda siya dun kay Bashiru. Tingin ko makakalaban niya na lang dito ay si Palawid, kaya sosolohin ko na to. Numero 3, gusto mucho. Dito na tayo sa race field. Huling race para sa araw ng linggo at para atingan na ng winner take all. Isang Maro, Andox Chicken Alabone Trophy Race. Ang pamprimera ko rito itong numero 2 na si Magandang Dilag na sasakyan ni Noel C. Lunar. Ang gagandahan ang tinakbo nito nakaraan. Last run nito meron tong 125.4 sa 1400 nitong October 27 lang. Isang debanderang kabayo to pero pwede rin namang isunod lang dahil malakas din tong Romemate. Medyo malakas nga lang yung mga nakakalaban nito nakaraan kaya nahihirapang makakuha ng panalo tong kabayo na to. Pero dito tingin ko kakayanin niya na tong race dito. Second choice ko naman itong nagbabalik na numero 7 Magtotobetsky sasakyan ni JB Baykay. Laging lab. Ito angat sa grupo to rito at laging laban. Last run ito sa 1400 na distansya, mayroon tong 125.4 noong November 19, 2023 pa. Isang dilimating kabayo. Malakas na ang mga nakakalaban nito sa mga trophy race kaya tingin ko lamang to rito. Third chase ko naman itong numero 6 na si Blackstar, nasasakyan ni Onil Cortez. Ito laging laban din tong kabayo na to. Talagang magadaling lang yung mga nakakalaban. Last run nito meron tong 112.8 sa 1200 nitong November 13 lang. Isang dirimating kabayo din. Huwag lang matatabuhan sa largahan baka madehado pa to rito. Change yari na yun to. Susubukang rendahan ni Onil Cortez. So first choice ko numero 2, Magandang Dilag. Second choice numero 7, Magtotobetsky. At third choice numero 6, Blackstar. So doon nagtatapos ang ating karera tips and analysis para sa araw ng linggo. Maraming salamat sa mga nanood at sana'y magsitama tayong lahat. God bless sa inyo mga bayang karerista. Don't forget to like, comment, and subscribe for more karera tips.